Okay, so good morning or good afternoon to you, Ma'am Shera. So this is the interview I conducted with Raymar Martinez. OFW siya, ma'am, before sa Dubai. So he will be sharing his experience as an OFW. Akong first na question nimo is unsay mga reasons nga nung nag-decide ka na umalis or mag-OFW? Ang akong mga reasons nga nung i-try ko adto sa abroad is una kanang bitong nakikitawag og kanang sweldo. Sa una nag-work ko sa Manila, dili ingon nga dako kay kog sweldo, so ingon sila mo abroad daw ka dako daw kag sweldo, so akong gitry. Then ikaduha, gusto ko na ako ma-experience so unsay naa sa abroad kay ingon sila nindot daw ang abroad. So moto nga na-encourage po ko nga mag-abroad kay ang akong mga amigo nang abroad po sila. So moto nga na i-try po ko basin dayo madawat po ko. So from Mindanao tapos sa Manila tas nag-abroad ka? Oo, sa before ko nag-abroad sa Manila dahil ko nag-work dahil ko dito as a sales associate sa private company. 5 years ko dito regular, so moto nga ambot nga nung sinasud sa akong nauna nga naka-decide dayon ko nga mo abroad bisag regular ko sa akong work. Pero wala ka na hadlock na syempre wala kay kaila dito sa Manila tas mga abroad ka, wala ka naka-feel na uy lahi na ni mga abroad na jud ko, parang ingana ba? Wala yun ko na hadlock kay kumbaga ang akong nahuna-huna is since na ako sa Manila din ako rang isa pinaka-relatives yun ako dito is igagaw sa akong mama which is layo sa ako ang gitrabahoan, so na-feel na akong ako rang isa dito, so why not mo abroad na lang para makuha ako. Since layo na diri sa Mindanao, why not mo abroad na lang ko para kuan ba the same time dako pulog sweldo Para maiba naman. Right, na-kuan ba na-change. Sige, dayon. Sige, kunyari, na naka dito, kung flashback ka, unsay ka ng mga challenges, mga problems nimo na gi-face nimo dito, especially kay syempre Muslim country man ang Dubai, no? Unsay ka ng mga challenges na gi-face nimo dito? Challenges, ang ako yung na-experience dito is ang culture. Ang culture sa mga Arab countries compared diri lahi ra gyud dito kay very strict gyud nilang kuan dito, ilang implementation sa ilang mga cultures dayon kinahanglan mo obey jud ka, mosunod jud ka sa ilang mga kuan ug sa ilang culture dito. So kumbaga mag-culture shock bitaw ka kay ang imong naandan diri o imong idalon dito which is dili pwede. So daghang mga bawal nga imuhang bantayan. So para sa iyo okay ra to or parang ano ka kung yung mga challenges, problems na face nimo dito gusto na kang muli balik unsa man jud? Actually dili kay ngano ang kontrata 2 ka tuig biya. So kinahanglan nimo siya umno na kontrata bisag moingon ka nga gusto na umuli, pero parang murag dili bitaw valid ang reason nga nung muli ka, so kinahanglan mo yung umno na kontrata dayon since na naman ka dito imo na lang i-enjoy mo, follow na lang ka silahang mga rules ug sa ilahang balao dito ana ra gyud siya. Dili lang ka dito magpabadlong mo na siya lagi. Dayon ako ipangutana nimo kay kani especially kay kitang duha naka-experience naman tayo, no? So yung about sa baboy syempre tayo kumakain talaga tayo ng baboy tas bigla tayong napunta sa Muslim country, so
anong nangyari? Hindi ka na kumain, hindi ka kumakain, or may nakukuhaan kayo? I-share mo yung experience. Sa UAE, specifically sa Dubai, open country na sila. So, since open country na sila, ang kanang baboy is pwede ra na dito, naay na maligya, pwede ra ta makapalit, pwede ra ta mukaon, pero kanang ang pagluto man gud ana dili ka nang ingon nga isugba bitaw, dili kasagaran dito og mukaon ka og baboy, either lutuon nimo siya adobo or sinigang or other nga recipe. Ayaw lang ng sugba kay ngano ang aso, ang kahumot sa baboy Makakaon po sila. makakuha na nila, masimutan na nila, which is bawal na sa kanila. Pero tinuod na. Kanang yun na nga kuan, yun na nga sa kuan ato ginambantayan as OFW kay ngano bawal man gud na sila ha, bawal sila makakita nga nagsugba ka og baboy, bawal sila makasimhot yun na kay haram na sila, haram. Makasala. Haram means makasala. Sin. Okay. Samot na yung mga bulad, mga ganong mga pagkain ng Filipino. So, pag ininit yung bulad sa microwave, talagang yung amoy nun, lumalabas yung mga ibang lahi sa mga kwarto nila, no? Bawal yun kasi, tawag nito, bawal siya kay abi nila o ang bulad manggod sa tuwa humot sa ila baho. Abi nila og unsay marong baho, makaingon sila ana mo nang manggawa sila. Pero gumot daw basura. Ingana ilang pag Okay, so nanatay mga problems, challenges. So opposite naman, unsa may ka ng mga benefits or mga feeling nimo maayong na face nimo or na experience nimo dito sa Dubai? Na-experience na ako sa Dubai is ang pinakanindot yun is kanang makakuan bitaw ka, kanang maka friends ka og mga lain-lain nga nationality. Mo na pinakanindot dito, makahibaw po ka sa ilahang kuan language, sa ilahang culture. Dayon ang kuan ang mga opportunities nga na dito, like kanang makita nimo ang mga tourist spots sa ana nga bansa, so nindot kayo. Okay, when it comes sa sahod nyo, di ba sabi mo pag alis mo, one of the reasons are finances mo, financial ganyan. So nung nakaalis ka, naging okay ba? Na-satisfy ka ba? Or kulang? Unsa man? Satisfy naman kay ug sa may amo ang napirmahan sa kontrata, gihatag man pod. So dili pod kayo ingon nga gamay, dili pod kun kayo nga dako. So sakto ra gid siya nga kuan pang start up nimo or kanang as kanang first timer as an OFW na ba, dili nga po ingon kayo dako kay balong ta Middle East, dili ba ko na ingon nga dako kayo og sweldo, depende ra gyud sa klase sa trabaho or sa imong profession mo ginaykuan. Yan naman, asa man day ka nang trabaho? Nagtrabaho ko sa Dubai International Airport. So dito 2 years kapin ko dito, or almost 3 years ko dito nagtrabaho. Okay. So naman kanang unsa may kanang mga similarities, differences sa Dubai o diri sa atuang bansa sa Pilipinas? Ang Dubai ug ang Pilipinas dako kayo kalainan kay ang kuan ang mga tao very disciplined sa Dubai. So mo-obey gid sila or mosunod gid sila sa mga rules and regulations dito. Unlike dire nga ug unsay atong naandan dire atong magamit dire dito, dili na to magamit kay laban ng mga tao dire sa mga police. Dito ang mga authority dito
strict yun sila kay daghan man og mga lain nga nationality ang na didto. Daghan kay sila gihandle nga mga tao nga dili nila kalahi gyud. So mo na nga in terms of kanila kanang implementation sila ang mga rules, stricto yun sila. Sige, how about sa sa pagkaon, anak? Sa pagkaon, okay ra, nindot mo sa kuan kay kanang nay similarities ba or difference unsa man ang kanang difference, anak? Na siya difference kay dito ka makatilaw og mga Arab nga pagkaon, mga Indian, mga Pakistan. So lain-lain nga mga lain-lain nga mga pagkaon ang imuhang matilawan dito dayon na poy basta mga kuan kay siya murag exotic para sa tuwa pero para sa ilaha kanang lami na gid para sa ilaha. So para nimo unsa man? Lamian ka dili. Naay pagkaon nila nga lami ang pinaka-paborito nako ang biryani. Biryani mo na yung paborito dito kanon. Pero sa una, wa may lami pero kadugayan. Mao gyud. Kay primero na kung pagkakita sa biryani pagkasimot pa lang nako murag lain gid siya, di ko ganahan sa kanang iyahang baho. Then one time Ramadan, try na ko siya Ramadan. So lami man. Murag na ananad ra pud akong dila ba. So mo to nga pagka uli na mo sa accommodation, then may mga restaurant nga na maligya og biryani. So ni-try pud mi kaon og biryani. Kadugayan anad ra pud mi, lamian ra pud mi. Mo to siya. Kana bitaw Ramadan, di ba? Dire, syempre natay mga Muslim family. So pag nag-Ramadan sila, di sila ray dili mukaon, pero kita mukaon jud ta. Unsa may kanang mahitabo inig Ramadan didto kay Muslim country man to. Kanang pwede ra ka mukaon sa gawas, unsa man. Actually, kung time na sa Ramadan, mo respect yung kanila. Mukaon ka, pero dili ka na magpakita nila nga mukaon ka. Kaya mura mangod sila mura kag kuan ba, imo silang... So, dili jud pwede or pwede, pero manago ra ka. Pwede ka mukaon as a Christian, pero as a Muslim, while ongoing ang Ramadan, dili gid ka mukaon kay haram kanang bawal gina sila ha. Pero ikaw as in respect of their religion, so dili jud ka ingon nga imo gyung i-expose nga nagkaon jud ka sila nga tubangan. Mo respect pud ka nga mutago po kagamay nga inana or di ba mananghid ka sila nga pwede ko mukaon inana. Karon dili pod sila ma-insulto kay ang ilahang kuan ang ilahang fasting man god is morning until evening. So kita as a Christian na naman gid ta nga kanang mukaon gid ta og morning. Kanang dili kay ta ingon og kuan sa fasting. So mo respect pud ta nila kay lang dili ta magpakita pero bawal jud. Pero bawal gina siya. Kay dakpon ka sa police bisag Christian ka, no? Dili man yung masuko lang sila or something kuanon kanila kanang sitahon kanila nga yun na please ayaw pag kuan kay so naka-experience na ka ay nga na nagkaon ka na nakitaan ka sa sa Dubai? Wala pa pero mo ilahang kuan ingon sa akong mga ka-workmate nato sa una mo ilang ingon. Okay, how about ka ng similarities? Nakakay ka ng similarities sa pagkaon, sa balay, sa culture, na ba'y similarities? Dubai versus Philippines? Ang ako ang na kuan nga similarities is siguro pagiging friendly lang gyud sa mga tao po dito. Friendly kay in terms of culture lahi po sila og culture. In terms of sa pagkaon lahi po dili po nato sila makuan nga
naagi na similarities kay lain-lain punta og kuan sa pagkaon. Dayon ang culture mo to lahi gid siya. Lahi jud no. Lagi As siya in, kalayan. dako kayog percentage na lahi ang ng Philippines and ang Middle East. Okay, and then akong last is kanang syempre lahi na sa una ug karon na nakay pamilya na natay pamilya dahil kay sa una nang abroad ka single pa man ka na. So karon kung tagaan kag opportunity or choice na mubalik mo balik pa ka ana? Kung tagaan ko opportunity, siguro mubalik ko pero depende sa country nga akong adtuan. Nga naman, example daw ng bansa na na musugot ka na mag OFW balik. Kanang mga nasa Europe, nasa US, kanang na snow na. Nga naman, kanang na four seasons, wala. Kanang nasa lata. Bitaw lahi ang Middle East o kung mubalik man galing ko kanang lain na pud nga country kay kung kuan na chance pwede man makuha ang family, madala ang family sa UAE man god madala nimo ang family pero dili ka ma-resident dito, resident sana. So mao to siya na if given a chance pwede ra pwede ko mabalik sa abroad pero mo dito siya depende sa bansa ug kanang appeal pod ang pamilya appeal pod ko oy kuya pod ko syempre. Sige, kanang maura ako ang mga questions nimo. Thank you kaayo sa pag-cooperate sa akong interview. Mao na siya ma'am kanang mga reasons behind sa pag-OFW namo. So, one of the reasons pod na niuli mi kay tungod sa amo ang bata o kanang nag-start pod ming family. Okay, so thank you so much for listening and watching. Thank you.